Ngayon ay June 13, 2025, Biyernes. Sa maraming kultura, ito ay tinuturing na araw ng kamalasan. Marami ang ayaw lumabas ng bahay, ayaw maglakbay o gumawa ng mahalagang desisyon. Ngunit bakit nga ba? Ano ang pinagmula ng takot sa Friday the 13th? Sa mga bansa sa kanluran, lalo na sa mga Kristiyanong tradisyon, ang bilang na 13 ay itinuturing na malas. Isinasama ito sa loob ng mga hapagkainan, paliparan at hotel. Sinasabing ito ay may koneksyon sa huling hapunan ni Jesus at ang pagkataksil ni Judas na ika-13 sa mga bisita. Ngunit sa kabilang banda, sa ilang mga kultura gaya ng China, ang 13 ay itinuturing na maswerte. Para sa kanila, ito ay numero ng pagbabago, bagong simula at swerte sa negosyo. Kaya't ano nga bang katotohanan? Alamat lamang ba ito? O may mas malalim na dahilan kung bakit may mga taong kinatatakutan ito? Ngunit ngayon, samahan ninyo ako sa isang kwentong maaaring magbago ng pananaw ninyo tungkol sa Friday the 13th. Isang kwentong katatakutan, misteryo, at mga nilalang na hindi natin nakikita, ngunit maaaring naririyan lang sa ating tabi. 2019, sa Maynila. Sa isang lumang apartment sa Quiapo, nakatira si Aling Rosa, isang retiradong guro na kinikilala sa lugar bilang mabait pero may misteryosong katahimikan. Sa edad na 78, siya'y naninirahang mag-isa kasama lamang ang kanyang mga alagang pusa. Araw-araw siyang dumadaan sa simbahan, naglalagay ng mga bulaklak sa altar, at nakangiting bumabati sa mga batang naglalaro sa kalye. Ngunit tuwing sasapit ang Friday the 13th, hindi siya lumalabas ng bahay. Nagkakandado na mga bintana, nakapatay ang mga ilaw, at tila nawawala siya sa mundo. Isang araw, isang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo, sina Marco, Janine, Lito at Carla, ang napagpasyahang gumawa ng documentary tungkol sa mga pamahiin sa Pilipinas. Napag-alaman nilang si Aling Rosa raw ay may malalim na dahilan kung bakit kinatatakutan ang Friday the 13th sa kanilang lugar. Ayon sa mga matatanda, may isang gabi ng Friday the 13th kung saan may buong pamilya ang nawala. At si Aling Rosa ang huling taong nakita na may koneksyon sa kanila. Gamit ang kanilang kamera, nagplano ang grupo na interviewin si Aling Rosa. Pumunta sila sa kanyang bahay isang araw bago ang Friday the 13th. "Asensya na mga iho, iha," ani ni Aling Rosa. Nanginginig ang tinig nito. Huwag kayong lalabas bukas ng gabi. Magsindi kayo ng kandila. Magdasal kayo. At huwag niyong hahamunin ang araw na iyon." Ngunit ang kabataan mapusok, binaliwala nila ang babala. Nagdesisyon silang bumalik kina Aling Rosa sa mismong gabi ng Friday the 13th. Dala ang kamera, ang tapang, at ang dala ang pagkauhaw sa katotohanan. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Aling Rosa, tahimik ang paligid. Malakas ang ulan. Malamig ang hangin. Walang ilaw. Sa likod ng lens ng kamera, makikita ang kakaibang paggalaw sa bintana.
Parang may aninong sumisilip. Bukas ang pinto! Bulong ni Janine. Pasukin natin! Pagkapasok nila, sinalubong sila ng masangsang na amoy ng insenso at dugo. Ang sahig ay may bakas ng putik at may mga simbolo sa dingding na parang sinulat gamit ang pulang likido. Nasa gitna ng sala ang isang altar na may itim na kandila at tumang larawan ng pamilyang nawawala. Guys, yun yung pamilyang sinasabi nila. Bulong ni Lito, nanginginig. Biglang nagsara ang pinto. Nawala ng kuryente. Sumigaw si Carla. Isa-isa silang hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Tila may umiiyak na babae sa kabilang kwarto. Pagpasok ni Marco sa silid, nakita niya si Aling Rosa. Nakaupo sa sahig, umiiyak, duguan ng kamay, hawak ang isang lumang diary. Hindi ko na sila mapipigilan. Huli na kayong lahat. At biglang nag-iba ang anyo ni Aling Rosa. Tumirik ang kanyang mga mata. Bumuka ang bibig ng abot-tainga at isang halakak na hindi makatao ang lumabas sa kanya. Lumutang siya sa ere habang ang paligid ay tila binalot ng usok at sigaw ng mga kaluluwang nawawala. Ang kamera ay bumagsak sa sahig, ngunit patuloy itong nagre-record. Isa-isa silang nawala. Si Janine nahila sa kisame ng isang kamay na may mahabang kuko. Si Lito natagpuan sa banyo, nakapaskil sa salamin ng salitang, "Huwag mag-imbestiga." Si Carla nawala sa manipis na usok at hindi na nakita. At si Marco, huling nakita sa footage, nakatingin sa kamera, umiiyak habang ang mga mata niya'y nangingitim. Tulungan niyo kami! Ang huli niyang nasabi bago siya hatakin sa dilim. Kinabukasan, nakita ang kamera sa labas ng bahay ni Aling Rosa. Basang-basa ito at may mga dugo. Wala nang bahay. Walang bakas ng kung anumang nangyari. Hanggang ngayon, sinasabing tuwing Friday the 13th, may mga kabataang nawawala sa Quiapo. At ang kanilang mga boses maririnig sa hangin, umiiyak, humihingi ng tulong. At sa bawat Friday the 13th, may bagong kwento na muling uulit. May mga kwento po ba kayong katatakutan kagaya nito? Ipadala lamang po sa aking email rosalindaaribal69@gmail.com at gagawa natin siya ng kwento. At kung nagustuhan naman po ninyo ang aking kwento ay mag-subscribe po kayo at i-like po ninyo. Maraming salamat!